Yo, what's up YouTube? Magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang umaga, tanghali at gabi kung saan mga sulok ng mundo. Alright, ang video na to hatid natin kay Ders TV. Ayun, nagbabalik ulit tayo kay Ders TV. Buwisin na natin kanyang video. Ilagay ko lang mo sa description ng kanyang channel. Pakibisita at pakisubscribe na lang po. Ayun, at pasingit na rin sa ating channel. Huwag kalayain, inimbitahan ko po kayong subscribe ang ating channel, paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun guys, maraming salamat sa ating mga bagong subscriber. Ayun, maraming salamat sa ating bagong mapasok sa ating channel. Thank you very much sa inyo dyan. Ayun, showbiz update ulit tayo. Ayun, tungkol kay Vice at saka sa MTRCB at Lala Soto. Ayan. Kaya wala naman patubig-tubig pa. Silipin na natin ito. Baka masilip pa ito ng iba. Ayun. Magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ang balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at unahin nating pag-usapan ng tungkol muna dito sa pinagkakaguluhan ng mga netizen na costume po ni Ayon Perez na siyang umani ng samud-saring komento. Anila, nalosyang daw si Ayon sa costume nitong maluwang, pinagtatawanan ito sa Twitter at syempre sa Facebook. At talaga namang kung magbabasa kayo ng komento patungkol dito, matatawa talaga kayo ng walang hindi. Katulad na lang ng naging komentong ito sa We're using way too many platforms Ayan, for work. ads. We should just use Monday.com. We're not using that many. page po ng Abante. Talagang sari-saring komento ang mababasa niyo dyan. May pinagtatanggol si Vice at Ayon, merong nang-ookray at merong neutral lang. Marahil stress na daw si Ayon sa sinampang kaso plus sa violation at suspension ng It's Showtime. Kaya ganyan ang kinalabasan ng look nitong si Ayon sa ABS-CBN Bowl 2023. So tayo talaga mga Pinoy, mapa muna tayo, pero okay lang yan. Natural lang yan dahil public figures sila. Kaya kung anong opinion ng publiko, tanggapin nila, no? Mabuti man yan or masama, tanggapin po nila, 'di ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa revelasyon ni Atasha Mulak sa kanyang FB page. Nagbahagi po siya ng picture, ng behind the scene na picture habang sinasagawa ang kauna-unahang recording niya na malapit na pong ilabas. Actually, dapat bago matapos ang September, inilabas na po yun. Ewan, bakit until now, wala pa din. Baka pina-finalize nila maigi bago ito ilabas sa publiko. So, ito yung song na sinasabi niyang pop plus Tagalog daw. Marami po ang nag-aabang nito at isa na ako dyan kasi first song ni Atasha Mulak ito. So, nagbahagi din pala si Atasha ng video niya kuha sa recording studio na kung saan makikitang dumating po ang papa niya, no, or ang daddy niya na si Aga Mulak at niyakap niya po ng mahigpit itong si Atasha na siyang nagpapakita ng tunay na pagsuporta sa desisyon ng kanyang anak na pasukin ang mando po ng showbiz. So, good luck Atasha. Abangan natin ang song niya na ilalabas soon. Malapit na po yan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa binagsak ng MTRCB at ni Lala Soto sa It's Showtime, kay Vice at sa ABS-CBN na kung saan ay pagsisisihan po nila ng sobra-sobra ito. At sana ma-realize yun ng It's Showtime, ng ABS-CBN at ni Vice at Ayon ang pinalampas nilang pagkakataon na pwede sanang mabago ang magiging kapalaran nila na 12 days of suspension. Pero pinagkait po nila yung isang susi na dapat ay naging daan para maabsuelto po sila. So ayun po dito sa isang article, mayabang kasi
Lala Soto sinabing walang effort si Vice Ganda at It's Showtime sa pakikipag-usap sa MTRCB. The Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB Chair Lala Soto disclosed that It's Showtime and its leading host Vice Ganda didn't try to coordinate with their agency. Hindi naman pala nakipag-coordinate itong si Grabe, Vice no? Ganda sa MTRCB. During the press conference about the 12-day suspension imposed by MTRCB against It's Showtime, Soto said that the people behind It's Showtime, which is yung ABS-CBN, and syempre, itong mga hosts, sila Vice, si Ayon, or the comedian, didn't even reach out. Hindi po sila nakiusap. According to Soto, their decision might been changed if the noontime show talk with them. So, ayan po, maaring magbago ang desisyon na 12-day suspension mula po sa MTRCB. Kung itong It's Showtime, sila Vice, ang ABS-CBN ay nakipag-coordinate or nakipag-usap dito po sa MTRCB, diba? Or nag-sorry man lang, di sana nabago po yung desisyon ng MTRCB. Pero hindi. Sabi dito, no effort, no dialogues, no form of coordination or cooperation with us, said Soto. MTRCB also insisted that their 12-day suspension against It's Showtime is not that harsh as her critics claim. Mas matindi pa po ang sinasabi ng marami na i-cancela daw po itong It's Showtime. Pero ang pinataw lang po ng MTRCB ay 12 days suspension. Sabi po dito ni Attorney Paulino Cases of MTRCB, I may add doon sa harshness, may mga gustong i-cancel na yung noontime show, merong 6 months at may 1 year. So which is harsh. We don't want to entertain those suggestions. The board decided on its own. We don't want to be persuaded, so I don't know what is harsh. So yan po ang sinabi ng MTRCB na si Paulino Casas ng MTRCB. So sayang po talaga, no? Magbago man ang panahon, doon kami Grabe sa talaga, no? Doon mo makikita yung, alam mo yung pagkamayabang nila, no? Wala man lang coordination, wala man makipag-usap di man sila nakipag-usap rin sa MTRCB, di ba? Ang sa club. Sila talaga yung nagkulang itong It's Showtime sa pangyayaring ito. Sayang, nakipag-coordinate sana sila sa MTRCB. Tingnan mo na guys, sila guys parang wala silang pakialam sa mangyayari sa kanila, no? Ang baliwala lang sa kanila, no? Ay, siguro naman kasi sikat sila. Alam nila, babalik pa rin yung show na yan, di ba? Or hindi matutuloy yung 12-day suspension sa club. Di sana maari pang tanggapin ng MTRCB yung motion of reconsideration nila. Di sana yung 12-day suspension napawalang visa po. So, inaantay lang pala sila ng MTRCB na mag-effort ang It's Showtime or yung mga taong behind It's Showtime or ang ABS-CBN or yung may mga sala, itong sila Vice, sila Ayon, para mabago po yung kanilang desisyon. Pero hindi po ginawa yun ng It's Showtime. Kaya naman napilitan ng MTRCB na ibasura na lang po yung apila ng ABS-CBN para po sa It's Showtime na siyang tama lang din, na dapat lang din, dahil itong It's Showtime po, dapat yung magpakumbaba, pero kataasan ang pinakikita po nila at pakikipagmadigasan na wala silang nalabag daw sa MTRCB. Diba? Kaya maluwag nila sanang tanggapin ang 12-day suspension na yan. Diba? Dahil sila din naman ang may gusto niyan. Tinalo pa nila si Coco Martin na talagang humingi po ng patawad sa nagawa po ng isang artista nila. Sorry is the key talaga. Kaso, ayaw at hirap na hirap ibigay yun ng It's Showtime. Kaya sana tanggapin na lang po nila itong parosa na 12 days Dapat suspension. Lang. At sana wala na naman. pong makisawsaw dito na kesyo may masasagasahan po ng mga empleyado sa 12 days suspension na yan. Kasi unang-una dapat may ginawa po ang It's Showtime. Diba? Nakipag-usap sana sila kung after po sila or sila po ay may concern sa kanilang mga employee. Diba? Maging It's Showtime po, hindi po nag-effort. Kung sila talaga ay
mahal nila yung empleyado nila na masasagasaan po ng 12 days suspension na yan, dapat unang-una, showtime po ang nag-effort dito nang sa Yeah, ganon correct. ay hindi po matuloy ang 12 days suspension na yan, hindi po ba? Kaya wag sanang sisihin ng MTRCB ng mga nakikisaw-saw dyan na kesyo ganto ganyan na makakaawa yung mga empleyado. Okay? Kasi unang-una, showtime dapat ang gumawa ng paraan. So ano po ang masasabi? Wala. Masyadong mataas yung kuan nila. Or ba, sabaga, mayabang ba? Or mayabang man term na yan. Ganun talaga yung mga ugali nila, di ba? Even hindi talaga sila nag-coordinate sa MTRCB, no? Isipin mo, walang mang sorry, hindi lang nakipag-coordinate or kausapin man lang ang MTRCB, wala. Hindi pareha sa AAT na pag kinabukasan action agad sila, magsasorry or may letter na ibibigay sa MTRCB, di ba? Yung showtime wala. Kaya siguro tuloy itong suspension. Ayun. Hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Ayun, kung kayo pala bago sa ating channel, iniimbitahan ko po kayo i-subscribe sa ating channel, paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ingat kayo lagi guys. God bless po sa inyo. Babush!